at away. Lahat ng ating mga kabigatan, asanin, no? Karumihan, kasalanan, lahat ng yun, naiwan na sa Kalbaryo. So, ulit po ang patuloy po tayo. Tayo po yung sumandaling manalangin. Pagkatiwala natin sa Diyos, ang kakain ng kanyang mga salita, bago po natin agsalo-saluhan. So, ilingin natin ang kanyang pagbasbas, tabagin mga katutuhanan natin pong tatalakayin ng ito at pagsasalo-saluhan tayo umaga. Ama, maraming pong salamat Diyos sa patuloy pang nalakaraan mo ko, pinagkakalot sa amin. Sa kabila ko Diyos na kasama ang aming panahon, hindi po naging dahilan ng Diyos para hindi mo po taliin ang aming mga presensya sa lahat po ito. So, pag-insan pa kami magkasama-sama na at patuloy pa rin na napapalay mo po ang mga bahagi Diyos ang iyong preparasyon sa umaga po ito. Ay madalayan Panginoon, pagkalumuto po ang bahagi Diyos ng pag-usog spiritual at pagkilos at paglago ng katotohanan sa individual na buhay ng iyong mga anak. Bless po po kanila, Panginoon. Pag yung mga anak mo natatungo po ito, nag-iba na sa dapat, iwas mo po sila, Panginoon, sa bahagi Diyos ng sa panahon at iatid, Panginoon, sa lugar po ito, sa Diyos, ligtas sa Diyos ang kanilang mga presensya. At ulit na pagkalain mo po, Panginoon, ang pagmulang mo po sa bahagi Diyos ng aming gawain, ng iyong gawain. Kaya din, Panginoon, ang pagmulang balala, Espiritu, ipulit Diyos ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, ang aming pagmunawa, na sa gayon Diyos, at ulit, Panginoon, na may task at maralahati. Alisin mo po ang mga bagay, na mga problema sa aming mga buhay, ang mga bagay na sa kabal, Panginoon, sa unaga po ito, ang patuloy, Panginoon, pagkalunod ko sa Panginoon, tuloy na kapayapaan na nagmumula ko Diyos sa Panginoon sa Kristo. Bless mo po ang pagkakatuloy. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Now, yung topic po natin, mabuhay ka sa kanlunan ng Diyos. Part 2. Ito rin ang topic natin noong nakaraan. No? Yan. Yung ating teksto, hindi po natin binago. Yan pa rin ang ating teksto, no? Bagamat nauna na po yung 2 talata. No? Yung 16 at 17. No? Yung magalak kang lagi. Yan. Pangalawa, lagi kang manalangin. Patalangin na po natin yan. Noong nakaraan linggo. Ako? At ngayon, magkakasimula po tayo sa talatang 18. Hanggang sa 93, pinag-isa na lang po natin yan yung mga nakakahawig ng mga bahagi ng mga talata. Ako? Sa talatang 18, at magpasalamat kayo at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Isos. At sinit ko ito. Dalawang bagay po, napapaloob po ito. Una, yung bahagi po ng katagang sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang magagandang bagay. Hindi lang magagandang pangyayari na nagaganap sa ating buhay. Pasalamat kayo sa lahat ng uri ng pagkakataon. Whether good or bad. Purihin ka Diyos. Salamat Panginoon. Ito ang nararapat. Pangalawa, ito ang kalooban ng Ama dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo. Kalooban ng Diyos. Sa ating pakikipag-isa, kinakailangan po, maranasan po natin yung mga bagay na yan. Una na, yung tinatawag na kakakumbabaan sa ating mga sarili.
Ang makikita natin yan, wala po yan. Ha? Pilipos 2.5, ang sabi ko ng talata, magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus din naman. Okay? Patulad sa Kanya. Na magamat siya ay Diyos, hindi niya pinanghawa kung makipantay sa Diyos, magkusiluban niya, talatang 6. Siluban niya, yung kalikasan Diyos at kanyang tao, na kanyang alipin. Okay? Yung kanyang kalikasan, siluban niya, at isinuot niya yung kalikasan tao. Ako? Yan. Now, pangalawa, sabi dyan, yung kanyang buhay at pamumuhay. Okay? Di pa natin naranasan yung buhay ng ating Panginoon Kristo. Yung kanyang buhay at pamumuhay. Ano po yun? Meron lumapit sa Kanya na nagsabi sa Kanya, Panginoon, sasama ko kami sa iyo kahit saan. Kahit saan. Ang sagot ng Panginoon, doon sa nagsabi, ay lungga yung mga asong gulat. Luke chapter 9, verse 57 to 58. Ang kanyang sagot, may lungga yung mga asong gulat, may pugat ang mga ibon, pero ang anak ng tao, wala man lang mahihiligan ng kanyang ulo. Yun sa original. No? Wala man lang may dadantayan yung kanyang ulo sa kanyang pamamahina, maging ang kanyang pagal na katawan. Ibig sabihin, no, namuhay siya na salat ang bahagi ng kanyang buhay sa lahat ng bagay. Okay? Buti tayo, nakita natin yung mga gadget na yan, television na yan, yung ano-ano. O, siguro, inisip ko na, ito mga nakaraan, sabi ko, naisip ko, nagkaroon ako ng ganitong kapansanan. Dahil na rin doon sa mga walkman na yan na nauso ko. Inabot pa niyo, walkman. Yung kapraso lang na ganyan. Pag nakaupo ka, puno ito ng tulog, ang gaganda. No? At hindi ako kontento doon sa bahagi na narahan lang. Gusto ko yung malakas, narinig ko yung lahat ng instrumento. Napituan ako. No? So, sino dito nakaramdam ng kariwasaan? Pakitaas ang kamay. Wala. Kariwasaan sa buhay. So, sa bahagi po nito, maaari po natin gamitin ang ating kariwasaan o na maghatid ng kapulihan sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi ba sinabi ko, pinagkatiwala sa inyo, pagpapalayan ng Diyos. Ganun po. Pero kung hindi mo pong gamitin sa bahagi ng ikalulwihati ng ating Panginoon Jesucristo. Doon naman, sa mga sarat-sarat talaga. Ako, bakit na sila kamay? Ito lang. Nauna na ako nagtasi. Ito yung mga sinasabing, ito yung mga sinasabing pagtumaw. Paghawak mo kaagad. No? Tuloy na yan sa bunganga. Wala kang preparasyon na kung magkasakit ka na malumba, meron kang dudukutin. Wala. Ito po. Pero nabubuhay tayo sa bahay ng tinatawag na pasasalamat sa Diyos sapagkat diyan natin higit na nakikita kung paano kumikilo sa Diyos sa ating mga buhay sa inyong mga kawalan. Sino naniniwala dyan? Ayan. Ito yan. Kisa doon sa mayayaman na kapag ka nagkaroon sila ng mga bagay na pangangailangan, kasalatan sa lahat ng araw, walang problema sa kanila. Hindi nila naisip ang Diyos kasi meron silang dudukotin. Meron kagad silang gagamitin sa bagay ng kanilang pangangailangan. Hindi katulad sa talagang walang-wala. Kasi, hindi natin masabi yan. Sabi natin, minsan, naiisip natin, saan ba nababasi yung ating mga pasasalamat sa Diyos? Hindi ba? Saan natin nababasi ang ating mga pasasalamat sa Diyos? No? Karaniwan na pasasalamat ng tao doon sa magagandang bagay.
Doon sa tama ng kanilang mga kamay. Doon sa kanilang magagandang tinatangkilik. Hindi nila masabi sa Panginoon. Panginoon, salamat po. 3 gabi na akong hindi nakakatulog sa sobrang sakit ng ngipin ko. Alam ba yung sakit ng ngipin? Kaya si Pastor, bumili na ng ngipin. Sakit ng ngipin. Pag sumakit ang ngipin mo, damay yun. Parang kinabahin na ka sa sentido. Hindi namin masabi. Panginoon, salamat po, wala ka nang sasayang mo kaya. Pero doon natin nakikita, sa bagay ng kawalan mo, yung agarang pagkilos ng Diyos. Di ba? Hinaya ka ba ng Diyos? Nawala mo mayayain? Hindi. Lahat ng problema mo, nakarating tayo sa ilan na ganito. Lahat ng makit sa atin ng problema, tinugon lahat ng Diyos. Ako, ni kaunti, ni malaki, tinugon ito ng Diyos. Doon ang pagpapala ng Diyos. Ako, ramdam natin, na-experience natin, yung bahagi ng pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Doon sa kaunti na bahagi ng iyong pagkilos o ano ang bahagi ng iyong buhay, pangyayari sa iyong buhay. Ang tao, pag nagpasalamat, iba sistema? Di ba? Salamat sa uulitin. Yan. Pag binigyan ka, sabi mo kay nanay ko, salamat sa uulitin. Hindi yung binigay, kundi yung susunod pang ibinigay. Yan pa sa salamat ng tao. Di ba? Salamat sa Panginoon. May blessing. Yan. Ganun. Eh, pag walang blessing, walang salamat. Ano mo? Okay. Salamat. Okay? Now, ang sabi ng talata, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, magpakasaganahan, magpakahirapan, magpakalusugan, magpakaramdaman, o mapapingit ng kamatayan. Ano? Ang inyong lingkod, ano na lang? Pitik na lang ng orasan. Nagpagkaroon ako ng COVID. Ay natabaga ang katawan. Parado na yung ilong ko. Lumeta ay lalamunan ko, parang wala ayaw nang tumanggap ng pagkain. Nawala na ako ng panlasa. Pero hindi ko alam, bigla dumating pati yung oxygen. Sa bahay mismo, lahat ng kasangkapan ng loob. Sabi ko, grabe ang pagkilos ng Panginoon. May bahay ko, niiyak niya. Sabi niya, mamaya darating na yung ambulansya. Tatakli siya kasi mabubulgar na dito, tapi sila malayuan. Dahil may COVID yun sa bahay. Iyak na niya. Sakot ko sa kanya, alam ko pinasok mo sa ospital niya, huwag mo na asahan, nalalamas ako pag kikita pa tayo. Grabe. Sa biyaya ng Panginoon, tumilos ang Diyos. Ano po? How? Kwento tayo. Ito, alam na ng iba. Mayroon isang Afrikano na trabaho niya, Christian siya. Trabaho niya, mangangahoy. Akit ng bundok, puputol ng mga kahoy, at pagkatapos nun, ini-imbak niya sa bahay nila kasi maraming kumukuha. Yun ang kanyang hanap-buhay. Kristiyano siya. Kristiyano. Pagdating ng linggo, nandiyan yan. Pagdating ng prayer meeting, kahit ang ulan, nandiyan yan. Kahit ilang nandiyan siya. Okay? Lagi siyang nananalangin. Then, pagkabas siya ng bahay, pupunta ng kabundukan, mananalangin. Pagdating sa kabundukan, bago siya magsimula
tabas. No? Mamutulong na away. Pagpipray siya. Pero pagdating doon, nangyari doon, habang nagpuputol siya ng kahoy, pagdating sa kabila, naginantin niya ganyan, ang tawag dito, tumilang. Kumano yung kita, na po yung kanya ginagamit ng malaking kita. Tumama dito sa kanyang kamay, sa braso. Putol ito. Diyan talagang natalas yung kanyang kita. Pagkainin. Putol yung kanyang kamay. Dahil nagsimula na siya na maraming question mark. Panginoon, bakit? Bakit pinahintulutan mo? Napaputol yung aking kamay na alam mo mahalaga para sa akin, maging sa aking pamilya. Yung kanyang katanungan, hinatin na siya sa bagay ng panlulupay-pay. Yung dating Biblia na lagi niyang binabasa at pinablog na ito, yung pananalangin, naging kabigatan na para sa kanya. Okay? Wala nang simba-simba, wala nang anumang bahagi ng mga fellowship. Ako, totally nandapan niya, sinara niya. Dumating ang panahon, mayroong tatlong white American na mga hunters na dumating sa kanilang lugar. At pagkatapos nagtanong-tanong doon, sino ang pwedeng gawing guide doon sa kabundukan na po pabayaran. Walang ibang nakakalam sa tribo, kundi siya. Kaya tinuro siya. Now, kasama siya sa tatlo, kaapat na sila. Sa katutugis ng bagay ng mga wild animals, nakalagpas sila sa boundary line ng kabila mga cannibals, yung kumakain ng kapwa-tao. No? Sa madaling salita, nakapture ko silang apat. Yan. Inuwi ko, nilina ko sa likod. Inuwi sa kanilang trigo. Inuwi na yung mga puti na hiniga doon sa langisang pato. Natapat ng kanilang Diyos-Diyos ang anito. At pagkatapos doon, binubuksan ang bibig, ang tiyan. Pagkatapos, tinatanggal mga importanteng laman, pinagsasaluhan nila agad sa ganung sitwasyon. Okay? Naganap ang una, pangalawa, pangatlo. Pagdating sa kanya pang-apat, napalagan siya ng tali para ihiga na po sa kanilang lamisan pato. Nakita yung kanyang putol na kamay. Okay? Pagkatapos ang sabi ng mag-aandog, sino sa inyo ang humuli sa tao ito na alam yung marami? Kulang ang kanyang katawan. Hindi karapat-dapat tayo handog sa ating Diyos. Mamalasin tayo lahat. Ang ginawa, sa katatakutan, itinaboy siya dahil pinandidirihan. Nakukuha na ibig sabihin, mga ganyan. Minsan dinanais ng Diyos, no? Na masaktan ka. Minsan dinanais niya sa buhay natin, magkaroon ka ng kakulangan. Minsan dinanais ng Diyos, na damdamin mo talaga yung mga bahagi na ating nararanasan sa takbo ng buhay. Pero ang iniwala, mayroong preparasyon ng Diyos para sa iyo na hindi na magiging pagpabala. Amen? Amen. Ito po ang layunin ng Diyos. Minsan nakawa natin, bakit anak ako, ba't ako ang pinaka na rin sa lahat? No? Naranasan ko, no? Mga katanungan. Okay? Wala akong pagsubok na hindi maganda ang kauluyan. Hindi natin yan. Magkaiba yung pagsubok sa tukso. Ang tukso maganda, masarap. Pag harap sa iyo niyan, masarap yan. Pero ang dulo niyan, masasaktan ka. Pero yung pagsubok masakit. Pero ang dulo niyan, yung finish product niya, masarap. Ganun po. Wala pong pagsubok na magtutulak sa atin sa ikapapahamak ng ating buhay espiritual. Dahil po yan ang pagsubok, nag-uuwi ng pagpapala, pakinabang, ikalalakas, ikalalago ng ating pananampalataya at ng ating buhay espiritual.
Yan po yung pagsubo. No? Sabi niya, pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. No? Paggandaman, pangit man, pasalamatan mo sa Diyos. Dahil ang lahat ng yan, nakikita ng Diyos ang bahagi na gaganap sa ating buhay at mayroon siyang layunin, mayroon siyang programa, sabi niya kanina, po, ito ang layunin at kalooban ng Diyos sa ating pakikipag-isa. Okay? Sa ating Panginoong Kristo. Hindi pumunta dito ang ating Panginoong Kristo para pagpakasawa sa buhay na narito. Kundi yung bahagi ng kahirapan. Nako? Okay. Tuloy ng Panginoon sa kabila diyan ka natin mga kapatid sa Bindua. Now, naalala ko minsan, punta kami ni Grace sa Puerto. Nako? May tao kami kailangan mo si secure. Importante talaga. Sakay kami ng tubo. Ano namin? Ano ba tawag doon? Okay, boys. Ang luka. Ganda. No? Pero, pagdating sa Puerto, tapos kami sa pera, tapos kami sa budget. Pagdating doon, diretso kagad kami. Wala kami sinayang na oras. Diretso kagad kami sa secure. Pumunta kami sa lugar na kung sa taong kailangan namin. Pero pagdating doon, wala yung tao. Kundi. Sabi na, pambihira, ano nangyari dito? Kunti lang yung budget namin dala. Tapos wala kami kilala doon. Mag-pension house kami. Tapos pagkain namin, siyempre araw-araw. Sabi ng mga ano doon sa senior, ano po sila? Kunti po yan. Namatayan po kasi. Aroy. Namatayan ko, sabi kong ganyan, siyempre hindi pa nalilibig, pagkatapos pag naglibig, only yan, hindi pa kagad-agad makakapasok. Okay? Kasi andun po yan, andun lahat. So, yung magpapaganda mo ng kondisyon to. Kaya sabi ko kay Grace, hindi tayo pwedeng tumagal. Sabi ko ganyan, uwi tayo ng koron. Yan. Nag-elevado kami. Pagkatapos, pagdating na elevado, bangka, takuron. Ano, Lumis kami, dito na kami. Pagbalik ko nila, bago na sinakyan namin, yan, sabi ko, balik tayo din ng Puerto. Kaya nakilala kami sa barko. Pero, tapos na kami sa budget. Ngayon, nag-economy na lang kami. Yan. Yung economy, yung bukas-bukas ka. Doon. So, ang nakuha kong numero, pinakadulo sa puwitan na ng barko. Yun ang buwan dito, halos 3 metro lang. Pagkatapos, pinto na ng kitchen. Doon pala yung lutuan, sa likod. No? Kitchen. Ayun. Lahat ng mga naninigarilyo, doon sa barangay, andito ako nakahiga, nandiyan. So, lahat ng mga nagbubuka, hindi pa naman nawala ng mga nag-hiikit. Hindi naman pwedeng pagbuka nila yan, lalabas yung oso, siyempre papasok mas malakas ang hangin sa labas. So, dito ang punta sa akin, tinatamoy. Hindi ako ganong nakahinga na tawag yan. Sensitibo yung aking kamamoy. Parang narabo yung ilong ko. Pagkatapos, hindi ka pinupalila, nakita ko bakante, hindi taas, naisipan ko lumipat. See? Hinuhat ko yung bag ko, nilagay ko ron, kasi sabi ko na gagawin ko tunan. Nilagay ko doon, timing, pagkalagay ko doon, paakit pa lang ako, hindi pa, puporma pa lang ako, mauupo. Pagkatapos, ay ito na, bumukas yung pinto ng kitchen. Pagbukas dito ng kitchen, may malaki, mataba, malusog ang kanyang katawan. Lalaki, nakalagay, nakatakas ang training. Doon sa kanyang t-shirt na puti. Pagkatapos, hawak-hawak niya
niya. Yung stainless na lutuan. Dalawang kamay. Pagdating doon, pagtapat niya doon sa higaan ko, sukat pa naman binagsak. Sumamulat yung lahat ng sabaw. Sumamulat yung mga karne hanggang sa sahig. Nandun lahat, kumalat lahat doon. Umuusok. Wala natira doon sa kanyang bitbit na lalagyan. Lahat pa malalaki sa pork chop. No? Nandun lahat. Napasok siguro, nainitan. Hindi na niya may baba. Binitiwan na lang. Sumamulat lahat. Sabi ko, Panginoon, segundo lang. Segundo lang. Hindi pa ako nakakaupo. Kung hindi bandik si Pastor, ubos ang kanyang kalawan. Sabi ko, may mga pagkakataon na kuminsan, binibigyan ka ng Diyos, itutulak ka. Sige pa, usukan kita niya. Para umakyat ka. Hindi ko ba? Pausukan kita dyan para umakyat ka. Palis ka dyan sa kinalalagyan mo. Kasi padidisgrasya ka. Kita niyo yung kalooban ng Diyos. Nakalista sa akin yan. Nilistahan ako lahat ng mga bahagi na ginawa sa akin ng Diyos. Mga pagdiligtas. Pumasok ako sa kulambo, hindi ko alam, may ahas na kalat. Sa loob ng kulambo, ilaw-ilaw ako. Sabi ko, ba't magagalaw ito? Yung pala ahas. Ang dami kaligtasan ginawa sa akin ng Diyos. Now, okay. Sa verse 19, ang sabi, huwag ninyong hatangan ang Espiritu Santo. Okay? Matagal na po inanunsyo ito ng ating Panginoon Kristo patungkol dito. No? Sa John chapter 14, verse 16 to 17, mababasa natin yan. Dadalangin ako sa Ama. Yeah. Upang kayo'y bigyan niya ng isa pang another comforter na magiging kasama ninyo magpakailanman. Kasi ninyo yung bahagi ng tungkulin ito sa buhay ng isang anak ng Diyos. Yung banal na Espiritu. Ang dami lang. Comforter. Kasama ninyo. Kalakasan sa panahon ng ating mga kahinaan. Kagalakan sa panahon ng ating mga kalumbayan. Taga-ayos ng lakad kapag tayo nananamalahan. Kubahagi ang pag-akay kapag tayo naliligaw. Tagapagturo at tagapagkakunawa ng mga bagay na hindi po natin maunawan, lalo na sa kanyang mga salita. Yan po yung papel ng banal na Espiritu. John chapter 14, verse 26. Yan. Andyan lang sa atin. Kapag ka may nag-iisip ka na malilis-discard ka, andyan yan. Wow. Yan ang timuloy. See? Yan ang bibigay kaunawaan. Ano kaya ang ibig sabihin ito? Hanggang may pakikita sa iyo, another talata, ito na ang ibig sabihin. See? Ganyan. Ako. Now, sa verse 16, ang sabi niya, magiging kasama ninyo magpakailanman. Kasama ko. Hindi natin yan. Nakatira sa atin ang banal na Espiritu. Hindi tayo iiwan niya. Hindi katulad ng security guard. Ang security guard, hindi iwan sa kanyang post duty. Pwede siya matulog, nakakatulog niya sa kanyang pagbabantay, pero never naiiwan niya yung kanyang post. Ganyan na ang nagbabantay. Ang banal na Espiritu, hindi mali sa atin. Hindi natin siya kailangan tawagan kung kailangan natin. Andyan sa atin. Pag kumilos ka, kikilos siya. Pag lumakad ka, lalakad siya. Para siya kanino mo. Pag huminto ka, hinto yan. Pag naupo ka, uupo yan. Pag tumakbo ka, tatakbo yan. Andyan siya sa iyo. Ito mismo, templo ng Espiritu Santo na nasa iyo. Dwella. Ang sabi na, dwella in you. Nananahan sa iyo.
Bahay na yan. Pag walang tao yan, bahay na. Okay? Pero pa may tahanan. Okay? Tahanan tayo ng banal na Espiritu. Ano? Nalasabi dyan. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Okay? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ikinakalob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Pag-aari na yan ng Diyos. Pag-aari na yan ng banal na Espiritu. Yan siya nananahan sa atin. No? Kaya minsan, pagkagawa ka ng mali, bigla may isip mo, may guilt ka. Hindi ko yun. Ang banal na Espiritu na nag-udyok sa iyo. Yun yun. Siyang kapangyarihan. Power. Yan ang pangako ng Panginoon. Acts chapter 1 verse 8. Yan yan. Sabi diyan, you will receive power upon Lord. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan at pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Power, ha? At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Up to the end of the age. Hanggang sa dulo ng daigdig. Okay? Mayroon ka ng authority na pagiging anak ng Diyos, John 12. Mayroon ka pang kapangyarihan na mula sa Espiritu Santo. You see? Para makita po natin yung katotohanan. Ako, ang kailangan mo ng Espiritu, nandiyan yan. Ako, siya nagbibigay yan, tawag ito, konsyensya sa atin. Kapag ka nakakasala ka, hindi ka matatahimik. Darating ang gabi, tutulog ka na lang, bigat ng alam mo. Kinabukasan, lata ka na. Kasi hindi makakil sa banal na Espiritu. Mas nananaid din laman mo. Kaya sabi niya, huwag mong hadlangan ang bahagi ng pagkilos ng banal na Espiritu. Tingnan niyo ang trabaho niya, ha? Sa chapter 4, verse 31. Ayan, mga alagad po yan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Kikita niyo yung kapangyarihan niya, power. Silang lahat ay napuspos. Rather, filled, sabi diyan, by the Holy Spirit, ng Santo, at kung tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Tandaan niyo, ito po yung bahagi ng pagka-feel ng tawag dito. Puspos ng banal na Espiritu. Yung tapang sa bahagi ng pagkakahayag ng salita ng Diyos. Iba po yung pangyayari mga nagaganap kayo sa maramihan. Okay? Ngayon pag napokus po sila, iba. Sa halip na magpahayag ng salita ng Diyos. Okay? Kataas ang kamay, minisay, sumisigaw, lahat-lahat. Okay? Tapos, nanginginig kung ano, mabubuwal. Okay? Ang iba, ang paa, malikot, kung ano. Okay? Kung babae, tinatakpan na lang ng bumot. Okay? Tapos dalawa, dadaan ng dala ng kung ano, hindi na unawaan. Ito ay nangyayari. Puspos sa sila ng banal na Espiritu. Dito iba. Nang mapuspos sila, boldness ang naganap sa kanila. Nagpahayag ka ng salita ng Diyos. Kasi, ito po, huwag mong hagdagan sa pamamaraan na kung saan nag-aakad na napuspos ka ng banal na Espiritu. Tawagan mo siya, come, follow me now. Come, I need you. Andiyan na siya sa iyo. Tahanan ka. Hindi siya umalis. Okay? Okay? Bagamat isa po ito sa pinakamahina
sa buhay ng isang anak ng Diyos, yung tinatawag na pakikibahagi ng kanyang salita. Dito ba? Minsan hinahadlangan ng ating mga kabalan sa buhay. Minsan yung kawalang interes sa kuya, kawalang interes na mayroong maligtas, na mayroong kang maakay, na mayroong kang madala sa paanan ng Panginoon. Sa verse 20, sabi niya, huwag ninyong baliwalain ang pahayag na mula sa Diyos. Napakahalaga niya. Lalo na itong mga nakaraan, maraming pahayag ng Diyos sa atin. Sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, nagkakabanal kayo. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakamanal sa lahat ng inyong ginagawa. Verse 16, sapagkat nasusulat, magpakamanal kayo sapagkat ako'y banal. Ito nagiging problema ng tao. Sabi nila, dito pa tayo sa lupa. Di ba? Kakagawa pa tayo ng kasalanan. Iniisip niya kagad yung kasalanan na magagawa niya. Pero hindi niya alam yung daily washing ng ating Panginoon Kristo. Kaya makikita mo yung huling araw, huling gabi na nagkakuran sila. Tinanggal ng Panginoon yung bahagi ng kanyang tali sa kabaywa. No, yung tawag yun, tuwalya. Tapos itinali sa kanyang baywa, pinagugasan niya kanyang mga alaga. Okay? Ano ibig sabihin ito? Paglilinis sa bahagi ng ating buhay at ugnayan sa Panginoon. Pinatawag ka na, anak ka ng Diyos, pero nagkakasala ka pa rin sa araw-araw. Kailangan mong maglinis. Sapagkat ulyote, yung bahagi ng ating nilalakaran. Kaya sabi na ni Pedro, nung makita niya, Panginoon niya, maghugas na ka. Panginoon ba? Sabi ni Pedro, ng Panginoon, ang hindi magpapahugas na kanya pa sa akin, mawawalan ng kanyang kaugnay. Wala ng kaugnay sa akin. Sabi ni Pedro, Panginoon kung gano'n, hindi lamang akin pa. At yung ulo ko, lahat, at yung mga kamay ko. Gusto niya kaliguan. Ang sabi ng Panginoon, yung nakaliguan na, ano yan? Tinakap na si Kristo. Nung nakaliguan na, malinis na. Pero kinakailangan hugasan ng mga paa. Kasi naglalakay ka rito, kulyotin na alikupan, nagkakasala ka. Pero patuloy kinakailangan, patuloy kang ilinisin sa pamamagitan ng yung prayer at salita ng Diyos. If we confess, verse John 1:9, our sins, He is faithful. Tapat siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Yan po yung ating paghuhugas. Romans chapter 12, verse 2. Huwag kayo makiayon sa takbo ng mundo nito. Okay? Salit, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Huwag pang maunawan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pero madalas, kalooban natin ang siyang nasusunod. Kainan lang tayo ng konting saya. Demon mo na ang Diyos. Grabe, hindi ko lang may makita sa inyo yung mga picture. Kita mo kahit pastor. Doon, igalak na titinis. Sa Panginoon mismo na. Meron akong pinakiusap na sabi ko, tulungan natin. Nakita ko. Ano ba? Sabi ko, bahala na Panginoon sa kanya.
1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Ito yung mundo. Ito yung sanlibutan. Hindi ba ninyo alam na ang mga pakasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiyakid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalinya, nakikiyakagpalit sa kapwa lalaki o kapwa babae. Nagnanakaw, sakit, naglalasing ng lalait ng kapwa o ng daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Okay? Andiyan lahat yan. Atin nagaganap sa atin sa kasalukuyan. Namumulaklak ang korupsyon. Okay? Yung mga nakorpumisto sa matataas na pwesto, sila mga tumatapon. Grabe. Yan po yung sanglibutan natin. Ephesians chapter 5, verse 15, 16 to 17. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mamang. Okay? Ano yan? Hindi nila alam. Yung bahagi ng mali. Sa kanila kahit mali, basta masaya sila, huwag nila. Ang mahirap lang, may mga Kristiyan, mga anak ng Diyos na nakikisaw-saw sa mali. Ayaw na ayaw ng Diyos na ang kagalakan mo ay tulad ng mga nasasanglibutan. Kundi mag-iba ka, kasi taglay mo ang larawan, sumot mo ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Galatia chapter 3, verse 26 to 27. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinubot, na parang damit na kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Taglay mo yan. Kahit saan ka pumunta, kilala ka. Wow, born again yan. Wow, Kristiyano yan. Wow, anak ng Diyos yan. Nakikita sa itsura mo. Pagkatapos na doon, kasama ka. Sa lahat ng mga aktibidades na nagaganap sa birthday ng isang gusto-gusan. Nakakalungkot. Sikat ka. Marami yan. Hanapin niyo ito totoo. Yung 5 mayor, Lloyd, ano kami niya? Maganda relasyon namin. At mayroon siyang ipaando sa mga bagay na proyekto dito. Tinatawag niya ako, magkasama kami natin namin sa Panginoon. Diba, katulad ng playground sa Kamayan, yung basketball court, yung palaruan ng mga bata. Yan, kami dalawa, kasama nila mga isli. Nandun namin yan sa Panginoon. Sa kanya ko nalalaman. Wala niyang tinatawag, Pastor, maganda ang pasok sa atin ng panangalaki. Wala pang turismo. Kaya maging munisipyo yung binalik natin yung kanilang tax. Inipon lang ng koron. Umabot sa 7 milyon. Nung maging munisipyo na sila, ibinalik natin sa kanila. Nalalaman ko lahat yan. Ganun ka tuwid. Then, dumating mga ganitong pagkakataon. Nag-aanap ang RCC nung bakit wala silang anong tawag nito? Support na sa mga kapistahan. Sumagot si Mayor, sabi niya, abay, hindi naman gawain pamahalang bayan yan.
Religious activist yan, sabi niya ganyan. Religious ano yan, hindi yan programa na pambayan. Uy, susupport pa kami, pero huwag niyo kami obligahin. Yun ang sabi ng ating okay? Huwag niyo kami obligahin. Kaya din, mahaba, celebration. Ay ngayon, nilagay na sa pangalan ng Mayor, kasadla. Kaya estrategiya yun. Internation ang kasadyaan sa bahagi na magaganap. Pagkatapos ng ibang mga Christian, patuloy, iba naman yan, kasadyaan yan. Mali! Tumagat ka! Pumasok ka sa palaistaan ng Diablo. See? Sikat mo. Pinagmamalaki mo ba? May nakakalungkot sa mga Kristiyano, yung malalim pagka-Kristiyano, nakakalungkot na binilan mo si Kristo yung kasuotan mo. Kinumpraise na promiso si Kristo sa bagay ng ganong buhay. Yan, kita ko nga, sa Facebook, pati si Leo, Rosada, lahat. Ay, sabi ko, nag-church siya nung sa fundamental, lumako pang pastor. Nag-church siya nung. Pero kung nag-church lang, walang laman. Yan ang totoo. Wala siyang laman. Iba yung may Kristo sa puso. Pag may Kristo ka sa puso, may banal na Espiritu ka, tuturuan ka na lumakad ng maayos, na mabuhay ng mayroong kaayusan. Ipakikita sa inyo mga bagay na hindi dapat. Kasi sulat mo si Kristo. Andiyan sa buhay mo. Ano po sabi ng 2 Corinthians 5:17? If anyone be in Christ, ang sinumang na kay Kristo ay bago. Pagkatao mo, lahat-lahat, isip mo, puso mo, adhikain mo, plano mo, lahat-lahat bago. Katawan mo, kaluluwa mo, espiritu. Tapos pagdating siya, sa akin lahat. Kaya galit na galit ako. Galit na galit ako. Lagi kami wala. Dito ang Diyos nandiyan. Hindi kami pinababayaan. Minsan, may marinig ni Doctor, nandun ako. Wala kami. Totoo yan. Kapistahan. Wala kami. Busy ako. Alam niya mananalo siya. Meron siyang kaloob. Hindi ko alam, sumali siya sa Amatyo Congress. Alam niya, mananalo siya. Ay dito yung hanggan namin. Harap ako likod. May ginawa kong lusutan sa likod. Dapat lang pagbaba ko sa lusutan sa likod. Ay doon siya, dumarating siya. Paano pa yan? Patago. Dala niya yung trope. Dala niya yung isang sobre. Yan dito doon. Kasi wala kami. Alam niya, nakukuha niya yung premyo. Lumusot siya doon. Pagkatapos tama-tama, inaabot niya sa kanyang ina. Tama-tama lang nakita ko. Sa atin na magalit ako, naawa ako, naluha ako, yung anak ko, dahil sa kahirapan, naranasan yung ganito. Kaya sabi ko, huwag mong hadlangan ang Espiritu Santo. Okay? Pero marami sa kanila, hindi naman ang kailangan, hindi yung kakalahan talaga na bunga ng sanglibutan. Okay? Sa kabila may Diyos sila, bigyan nila si Kristo. Ano nakita ko, may mga player, basketball. Alam mo kung para saan yung patuwa na yan, kagalahan na yan.
sa lamba. Mga Kristiyano puno. Patawalan talaga. Hindi po kung marami na umawa, kung gaano kalalim. Pagkawa natin ang kaugnayan kay Kristo. Pag pinalikan natin, yung mga talata natin binasa, makikita natin. Pero, kung sa bahagi na hindi gumagalaw, yung katutuwa sa buhay natin, yun na may problema. Problema ako natin yan. Nalala na yung si Jainier. Kaya kaibigan siyang tatlo. Diba? Makikita niyo sa Daniel chapter 3, verse 1 hanggang 25, nung lusubin ni Haring Nabucodonosor ang Israel, kinulimbat niya, natalo lahat. Kinulimbat niya lahat ng mga pag-aari ng Israelita, lahat ng mga ginto, pati sa templo. Kinulimbat niya lahat. Okay? Tapos pumili siya ng mga matitikas na lalaki, no? Kabataan, para alagaan at ito ang magiging mag-aalaga sa kanya. No? Pinakakain niya ng masasarap, pinainom ng alak, no? Tinuruan ng lingway ng Kaldiyo. Ano nyo? Pero itong tatlong ito, apat, si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, no? Hindi tinanggap. Lahat ng pagkain ito dahil nalo sa kanya ng hari. Ang sabi, mas mainam pa, bigyan yung kami ng gulay. Pagkatapos ikumpara ninyo kung sino mas malakas sa amin, pinakakain ng mga masasarap, sa akin gulay lang ang puti. Eh nakita mas mabula sila. Pero pagkatapos ito, nagpagawa ng Diyos-Diyusan, sila po ko Nabucodonosor, 27 meters. Gano'n pala kataas niya? Metro, ha? 27. Nilagay niya kung saan matatanaw ng lahat-lahat ng mga ilang lugar. No? Pagkatapos na 3 metro, itapat ng Diyos-Diyosan. Then, bigay siya ng pautusan. Pagka narinig nyo na tugtog ang pagbulig at mga iba't ibang mga instrumento, kutya ng lahat lumuhod sa bagay ng Diyos-Diyosang ito. Ay tatlo, hindi lumuhod. Sa kabila na sabi ron, ang hindi lumuhod, ilalagay sa nagliliyang na pupuro. Kamamayan. Pero hindi lumuhod. Kaya sinabi, tinuro sila. Malahari, tatlo, hindi lumuhod. Kaya pinakuyan yung pupuro. Sinalpak sila doon, kinali, wala na, hindi na hilubad yung kanilang mga damit. Kung anong suot, ganun na rin. Saka sila yung tinapon doon. Ang sabi ng Biblia, pinaningas ng 7 bisis. Kaya niya lumabas yung lahat ng mga sundalo ni Nabucodonosor na nagkahari sa kanila, pati yun ang namatay. Pero sila, makita doon sa loob, namamasya, pala-alaka. Apat na sila. Kasama yung anghel ng Diyos. Nang palakasin sila, hindi isang po, wala na sunod. Yun po, nakahanda silang mamatay dahil sa kanilang Diyos na sinasampalatayan. Diba? Hindi ko lang alam kung sa ating kapanahonan maganap yun. Ito yung ganun. Alagay yun. Di ba ganap yung mga ganun? Nakaunang ang kapatayan. Ito ba? Hindi na masarap na pagkain. Naalala niyo Ma'am Sinai? Sa kabila ng maraming kapapalagang ginagawa ng Diyos, pinakita ng Diyos, sa Israelita, sa panahon sila alipin. Pakita ang Diyos sa mga bagay na kababalaga. Lahat ng salot, pinadala sa Egypto. Tipak-tipak na mga pinaulan, mga tipak-tipak na yelo.
alakang, puto, langaw, marami pa. Lahat ng tubig nila, mali sa palasyo, nagiging dugo. Okay? Yung pinakawalan sila. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng panganay, namatay. Mapahayos, mapatao. Pero nung pakawalan sila, pagdating sa Mount Sinai, bakit mo saglit? Si Moises ay taas, kausap ng Diyos. Ibinibigay ang kautusan. Ay, ito na sila. Nag-mold na sila ng sarili ng Diyos. Galit na galit ng Diyos. Sa pagkakataon niya, mga gaigit 3,000 na mga Israelita ang namatay. Bumukay doon. Nakalaglag sila. Ano? Sa kabila niya, pinakikilala ng Diyos yung kanyang sarili, pero gumawa sila ng ibang Diyos na kanilang sasampayin. Doon, sasayawan sila. Inuman, sayang, lahat. Mga kasiya ginagawa nila. Para walain yung kanilang Diyos na ginawa. No? Yan. Sabi ng 2 Corinthians, chapter 6, tandaan yung mga talata na yan. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan, o kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? Kung kaya ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan, hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Okay? Andiyan ang Diyos. Tapos nandun ka sa kasiyahan sa liwatan. Ano mangyayari? Verse 21 to 22. Suriin niyo ang lahat ng bagay at ang hawakan ang mabuti. Okay? Nasa iyo na yun. Suriin mo. Pero huwag mo ito, kapakala mo ng mali. Lumayo kayo. Verse 22. Sa lahat ng uri ng kasamaan. Nandiyan po yung mga dong. Gawin. Nandiyan po lahat. Kaya kapag alam mo mong tama, pero hindi mo ginawa, nakakasala ka. Ano sabi ng Santiago 4:17? Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Okay. Alam mo kung anong dapat gawin, pero hindi ito ginagawa, kakasala. Bawat anak ng Diyos, mayroon po tayong panuntunan. At yan ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Liban na lamang kung gusto natin sundin ang sarili ko nating kaluluwa. No? Kaysa pasakot sa panuntunan at kaluluwa ng Diyos. Sabi niya sa Pablo, mahirap sumikat sa mapulis, ikaw rin ang nasasaktan. Last verse, 23. Ito po yung ating pinapaging katayuan. Pinapaging banal ka ng Diyos dahil sa iyo pakikipag-isa kay Kristo.
ikaw ang ehemplo ng Diyos sa sanglibutan ito para makita sa buhay mo yung kapangyarihan na meron siyang kakayahan magbago ng buhay ng isang kasama. Lahat, buong katawan, kaluluwa, espiritu, para ihanda sa pagkamali ng ating Panginoong Jesucristo. Pinaghahanda, pinababanal, dahil ang kamali natin sa salubungin ay sa kanan. Okay? Narapat ating pasalamatan. Yung kanta nito, naalala ko yung kanta ng salamat sa iyo, ating Panginoon, Yesu. Alam niyo yun, no? Ako'y ililog, aking anting lubog. Ano ba siya? Ang daming alay ko sa iyong aking ay buhay ko, puso't kaluluwa. See? Ito po. Kabanay. Walang may kakaloob. Tuhin na mga alas or na mga bindot. Kundi ang iyong sarili sa bahagi ng iyong pagkain. Ito po. Bukas ang ating buhay. Mayroon pang parte yan. Yung yung pagbabalik Jesus. Yan. Pagbabalik Jesus. Ito na lang. Pero lahat yan. Katawan. Buong katawan, kaluluwa, espiritu, para ihanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. May tao pa na galit. Napilipilit na yung rapture, magaganap doon sa Matthew chapter 34, verse 29 to 31. No, muli sinabi ko sa kanya, hindi ko kasi alam. Sabi ko ganyan. Sabi niya, pag-aralan mo, ang ibig sabihin niyan, pagkatapos ng katigat-tigat, sabi ko pag-aralan mo rin. May tatlong bagay na kaganapan sa bahagi ng pagbabalik natin kay Kristo at sa kasanglibutan. Una, sa pagiging laman. Pangalawa, rapture. Pagkatapos, tribulation period. Pagkatapos, second coming. Para wakasan na lang ang kasalanan, tayo ang bahagi ng kanyang kariyan dito sa lilingan. Okay? Binigay ko na ang mga talata na ganyan. Ang dami nag-reply, puro kung saan sana, saan galing. Meron pang Africa, meron pang ganito, tapos ay mga kakanin niya. Pero lang Panginoon, kahit nasa ganyan, nakakapag-share tayo, nakakapag-witness tayo ng salita ng Diyos. Napo, marami nakikinig ko nito. Napo, nakakarating tayo sa ibang bansa. Nakakabalik dito sa Pilipinas. Yung bahagi ng ating mga pag-aaral. Nasi-share sa marami. So, po rin pang no? Ang problema, kalimitan. Kaya sabi ko sana walang kahit dito na kasama sa mga activities yan. Ang problema, maraming Kristiyano na nakikisaw-saw sa ganito yung pagkakataon. Ano? Mga bagay sa kagalakan ng isang libutan. Ano? Lalo na kayo. May nakalagay na po dyan. September 23, babalik ang Panginoon. Okay? Paano ka ngayon? September 23 to 24, darating ang Panginoon sa Kristo. Abay, pagpilit niya mo, yung lahat ang kaganapan ngayon. Sinabi niya, nakita sa Kristo.
Anong gagawin natin ngayon? Nandiyan na mga diba, nandiyan na pagkagutom. Doon sa mga biktima ng bahaw, wala naman yung nahi. Nakikita nyo sa Facebook ngayon, isang tao, yun, nagmamayari ka ng puro branded na kotse. Apat na po. Branded kotse. Hindi nakuha yan nila. Nila Lopez, nila Ayala, nila. Hindi nila pamuha yan. Hindi nakikita namin corruption. Yung mga nag-iimbestiga. Pag in-imbestigahan mo yan, tama sila lahat. Ito na po yung panahon. Sinabi ng Biblia, sisigol ang mga dahon ng igos. Ito na po pagbabago ng panahon. Lahat ng karamihan, lahat ng kasamaan, nandiyan na. Akala mo, proteksyon mo? No, hindi. Kaya magtitiwala. Lahat lang yan. Gugutumin ka. Kawawin mga tao na yun. Paano yan? Papasok sa trabaho, mag-aaral ng mga anak, pinapasal, hanggang baywa ng tubig. Hindi nawawala yan. Kahit hindi umulan, bahan na yan. Marami ng tao, abandonado, kanilang mga tahanan. Puro na water lily malalakas. Puro na kalamuhan. Maris na sa kanilang mga tahanan. Okay? Bunga ng corruption. Nasabi niya, karanasan na matinding kabutunan. At huwag kayo maniniwala pag may petsa at darating ng Panginoon. Alam mo na ikay mamamatay, pero hindi mo alam kung ang petsa ka mamamatay. Yun ang kanyang kadiusan. Alam mo na darating ang kanyang Kristo, pero hindi mo alam kung kailan. Yun ang kanyang kadiusan. Ang magkakaroon, magpakabanal ka. Magantay ka sa bahagi ng paghahanda ng iyong sarili para pagdating ng Panginoon Kristo, presentable ang buhay spiritual mo. Okay? Para kung biglang dumating, ando ka sa street dancing, nandiyan ka nakikita. Okay? Ang kanilang mahal, sasalita tayo, sentro sa salita ng Diyos. Kahit kailan tayo, yung quality ng buhay mo na kay Kristo, nakakalakad ka na diretsyo. Dumating man ang ating Panginoon Kristo, wala kang katatakutan. Wala kang alalahanin na magaganap sa buhay mo kung ano. Nakahanda ka. Kasi inantay natin yan. Malapit na siya. Kaya mo mga i-press. Revelation chapter 22, verse 20. Yan yan. Ang sumasaksi, sinulat yan ni Juan. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling kumakarito. Siya nawa, kumarito ka, Panginoong Iso. Andiyan na siya. Malapit na siya din natin. Tatanguri ng kasalanan na gawa ng tao. Lahat ng lugar, narating na kanya sarila. Walang kaluhit na asahan na natin ibang magaganap pa, mas masahol. Dito po rin ang Panginoon. Kung mayroon kang kaugnay sa Panginoon, safe ka. Safe ka. Hindi natin panawakan. Lahat ng bagay na tundar mo rito, ano mga kakakahirap, lahat ang yan naiiwan. Sure, katawan mo. Ang aakyat. Boom! May kaugnay tayo sa Panginoon. Pero kung naiwan ka, wow. Sabi ng Matthew chapter 24, verse 21 to 22, kahirapan na minsan lang magaganap sa sanglibutan at hindi na magaganap ulit. Ang kahirapan. So then shall be tribulation such as was
Not since the beginning of the world to this, up to this time. No, nor ever shall be. Minsan lang nagaganap. Hindi na mauulit. Ang kahirapan na yan. Ang magiging kalagayan. Ang mahal mo sa buhay. Okay, sigurado ka na. Pero ang problema ng mga mahal mo sa buhay. Paano yan? Tatatapan? Hanapin nila kamatayan. Chapter 9 na Revelation, hanapin nila kamatayan. Pero sa kanilang kamatayan. Sasakot sila ng hindi kahirapan. Na hindi pa nagaganap sa sanglibutan ng isa. Ngayon lang, at hindi na magaganap. Sana, patuloy tayo na mamuhay sa bahagi ng presensya at kaluluwa ng Ama. Pagkalay ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo rin namang ganun sa lakas. Nasa ganito pagkalaan ng Panginoon, patuloy Diyos na hayag ang mga salita. Bless mo po ito sa lahat, Panginoon, na makakainig. Sabi mga kapatiran na nasa malalayo, ang iba na sa ibang bansa, sa tama pa rin sa kanilang mga buhay, na nakatutok po sila sa layo Diyos na ang dalawang po ito. Ang aming dalangin, patuloy po na talaga na po ang katutuanan ng mga salita sa buhay ng bawat isa. Kami na mayroon pong kaugnayan sa iyo. Na makapamuhay kami na mayroon pong ayusan. Na higit kang nalululhati ng sa aming mga buhay. Sa tama. Puri ka Diyos. At patuloy Panginoon, ipinakikita mo po ang mga bagay na nararapat namin lakaran at nararapat namin iwasan sa aming mga buhay. Salamat po. Nagataas po namin napapatuloy. Sa pangalan ng Diyos Kristo. Amen.